Umarangkada na ang second round ng bidding para sa planong overseas internet voting ng COMELEC sa 2025 midterm elections. Sa pamamagitan nito, pwede na raw bumoto ang mga Pinoy sa abroad gamit lang ang sariling gadget. Nagbabalik, Simon Gualvez. Hindi na kailangang ipadala sa courier o personal na bumoto sa mga konsulad at embahada ang mga Pilipino abroad sa 2025 midterm elections. Yan ay oras sa matuloy ang planong internet voting ng Komisyon ng Elections. Una silang nagdaos ng bidding para rito noong Pebrero, pero walang pumasa. Kaya kanina, 4 na bidders ulit ang sumali sa second round ng bidding at nag-submit ng proposal para makuha ang kontrata. Malang mobile application ang naiisip ng COMELEC na magiging sistema rito. Kaya imbis na magsulat o mag-shade sa balota, sa sariling gadget na mismo sila boboto nang hindi umaalis sa bahay. Pero kailangang irehistro muna ang gagamiting gadget. Para sa COMELEC, sisiguruduhin daw nila na magiging user-friendly ang mangyayaring internet voting para sa mga Pinoy abroad. Yung tipong kahit hindi gaanong techie, basta marunong gumamit ng social media o mag-online banking, ay makakaya rin agad makaboto gamit ang gadget gaya ng cellphone o laptop. Dahil sa mas pinadaling sistema sa pagboto, umaasa ang COMELEC na lalong dadami ang mga Pilipinos abroad na lalahok sa halalan. Lalo't noong 2022 elections, 39% o higit 600,000 lamang ang nakaboto, malayo sa 1.6 million registered overseas voters. Malaki rin daw ang matitipid ng komisyon dahil hindi nagagastos ng milyon-milyon sa pagpapadala ng mga makina at balota abroad. Tiniyak naman ng COMELEC na secured ang online voting. Ma-assure namin kayo na una pa lang dun sa umpisa meron ng authentication, meron po kayong enrollment. Mako-confirm at ma-audit at marirecord natin hindi lamang yung pagrehistro at pag-enroll ninyo, kundi yung pagboto, yung pagbilang ng boto nyo, pag-canvas. Sa ngayon, dadaan pa sa evaluation ng mga sinumiting proposal ng 4 na bidders. Kung wala ulit pumasa, direkta na makikipagnegosasyon ng kontrata ang COMELEC dahil kapos na sila sa oras. Patuloy din sila nakikipag-usap sa 17 bansa na hindi pumapayag gumamit ng internet voting gaya ng Russia, China at Israel. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.